Libo-libong mga tao ang sumusuporta kay Emrys Ari sa mga challenges sa kanyang ginagawa. Ngunit matapos silabas ni Adam Alejo ang isang video exposing the truth tungkol sa kanya, bigla na lamang nagbago ang pananaw ng mga tao na ito. Wala po talaga akong maintindihan sa explanation niya since lahat po ng tanong, iba sagot niya. Tsaka wala pong luha. Very clear kung sino ang guilty. Linilihis lahat ng tanong at never use God or religion for excuses. Kaya makalipas ang ilang mga buwan, Adam Alejo finally broke his silence at ibinulgar nito ang totoong dahilan ng paghihiwalayan nilang dalawa. Mula sa isang allegation na ninakaw ni Emrys Ari ang savings nilang dalawa, isang allegation na nilalagyan doon nito ng isang powder ang kinakain ni Adam Alejo hanggang sa pagmamanipula nito sa kanya. Inisa-isa niya itong binanggit sa kanyang recent video. Hello guys, for almost 8 months na pagtahimik ko sa nangyari sa amin ng ex ko, I think ready na ako magsalita. Nagsimula ang lahat nung niregaluhan siya ni M ng isang Minions na piggy bank dahil nahihirapan daw ito mag-save ng pera. They then started putting money sa loob ng piggy bank na ito, hoping na ito na ang maging solusyon sa kanyang problema. Ngunit makalipas lamang nilang mga buwan, nang hawakan ni Adam ang piggy bank na ito, nagtaka siya kung bakit sobrang gaan ito at bakit lumaki ang butas ng lagayan ng pera. Tapos ngayon po, in the middle of my panic attack, nag-iisip po ako ng paraan. Sabi ko, anong gagawin ko? Ngayon po, nakuha ko po yung cellphone ko. Sinilip ko po yung butas. This is just money. I don't care about money. Adam, I'm not. Look at this. Look at who. What are you doing? This is not you. Oh my look. Adam Alejo further stated sa kanyang video na binigyan daw siya ni M ng isang gamot para pampakalma at para makapag-focus daw ito sa kanyang trabaho. Yung ex ko po ay merong tinitake na something. Ngayon yung tinitake niya po ay pinatry niya sa akin. This happened early stage ng relationship namin. Ang sabi niya, take this will help you focus. So ako, dahil ang pagkakakilala ko sa kanya ay matalino at nagtapos bilang scientist, nagtiwala po ako na makakatulong sa akin yung pinapatake niya. Noong una kong tinake yun, I felt okay. But after days of taking it, nakaramdam na ako ng hindi maayos na feeling. Na-overwhelm ako lagi, parang laging pagod, feeling na dapat may gawin ako but at the same time sinasabi ng utak ko na kailangan kong magpahinga. Mabilis na pagtibok ng puso and out of nowhere, mafe-feel ko din na kailangan kong tumakbo o matulog. In short, a feeling of being overwhelmed na may gusto kong gawin pero parang lagi akong lito sa mga gagawin ko. Ngunit nung sinabihan na ni Adam na hindi na daw niya ito gusto, napagpasyahan ni M na ilagay ito sa kanyang mga kinakain. Kaya sinabi ko sa kanya na ayaw ko nang i-take yung pinapatake niya. Kaya sa buong pagkakaalam ko po ay hindi ko na ito itinitake. Pero merong buwan sa relationship namin na nakaramdam ulit ako ng pagka-overwhelm. At dito ko po naalala na lagi ko na pong napapansin na sa pagkain ko ay parang may powder o dinurog. At doon ko po naisip na baka nilalagyan niya ito ng tinitake niya. Kaya tinanong ko po siya. At ang sagot niya ay, Adam, you know it ever since. Hindi ko po matandaan na pumayag ako doon. At sobrang natakot ako at na-confuse. Dahil alam ko sa sarili kong hindi ko naman po talaga iyon sinabi. At hanggang ngayon ay naniniwala ako na kailanman ay hindi siya nagpaalam sa akin na ilalagay niya iyon sa aking pagkain. Sa video ding ito, pinakita ni Adam Alejo ang isang post ni Emrys Ari sa kanyang Facebook page, stating na mayroon daw balak ang pamilya ni Adam na ipapatay siya, and also guilt-tripping Adam na actions daw niya ang dahilan kaya pupunta ito sa Hoi Kwang para maghanap ng 100,000 pesos, isang lugar na ayon pa kay Emrys Ari, dito daw nangyayari ang mga sketchy businesses. Ngayon po, para lang po sa kaalaman nyo, and siya rin po yung nagsabi sa akin ito. Doon daw po sa lugar ng Hoi Kwang ay doon daw po nangyayari yung mga sketchy business. Ngayon po, para sabihin niya sa akin na I am at Hoi Kwang, I'll find 100k, I'll be back late, you are responsible of your actions. Alam ko po na hindi ko na-deserve
kung ano po yung mga bagay na pinapaisip niya sa akin eh. At ang dahil nga sa statement na sinabi ni Adam sa video ito, ang mga tao na dating nagagalit sa kanya ay bigla na lamang nagbago at humingi kaagad ng tawad for judging him too quickly. Grabe plot twist, I regret judging you and I shouldn't have listened to one side. Stay strong, Adam. I felt bad for judging you too early, Kuya Adam. I'm so sorry. But still, I'm so proud of you for telling the truth with receipts. Naliwanagan na kami. Ngunit hindi lahat ng mga tao ay naniniwala sa kanya. At mayroon pa rin iilan na sinasabing nagsisinungaling lamang ito until lumabas ang 30-minute video ni Makagago interviewing Emrys Ari tungkol sa kanyang side. Kung totoo nga ba ang mga sinasabi ni Adam sa kanyang video. Hindi pa nga nagsisimula ang kanilang interview, Emrys Ari immediately stated na ginagawa lamang daw ni Adam ang lahat ng ito para humakot ng views. Parehas yung video 5 months ago, right? Saying this is my last video. I guess it's just another views lang po. What do you mean views lang? I mean, kung wala ang isip sa pang creativity. Pero hindi lahat totoo there actually. Proverbs 19:5, a false witness will not go unpunished. Whoever pours out lies will not. And throughout the video, sa bawat tanong na binabato ni MG sa kanya, ay parang hindi nagtutugma ang sinasagot nito. Kaya na lamang natanong niya tungkol sa Minions na piggy bank, kung siya ba ang umubos ng pera na ito. When Emrys stated na, Is it true na ikaw yung umuubos ng pera niya? Yes or no lang ang sagot mo dito? Absolutely no. Po. Okay, if no, bakit hindi kayo makaipon ng pera? Meron when we met, meron ako. May pera ka na sarili mo. Oh. So meron, bakit parang sinasabi mo na wala ka ng pera ngayon? Tama ba? Are you saying this? I live my life to serve others. And when I met a man who said he was from God with me, parehas, you can look at yung behavior sa buhay ko. Your life speaks louder than any rumor. Hebrews 13:8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. mayroon ding mga tanong si MG na hindi sinasagot ni M ng derechahan at sasagutin niya lamang ito ng Bible verse at lilihis na naman siya sa ibang topic. Is it true na yung piggy bank na yon, yung Minion piggy bank na yon, ay dahil sa hindi kayo makaipon ng pera? Luke 16:10, whoever can be trusted with very little can be also trusted with very much. I have proven again and again through my existence, my responsibility and my relationship yung pera. He has also proven his pattern is consistently that he will be down to the last piece. So MG, ask the question. Ems, answered with Bible verse. Lord, kinalaman ko dyan. Sa bawat tanong na binabato ni MG, paulit-ulit lamang ang pattern ng mga sagot ni Emrys. At yun ay maglalapag ito ng Bible verse, pupurihin si Adam Alejo at magpapakita na siya ang biktima at wala itong kasalanan. Hanggang sa dumating ito sa tanong kung ano yung powder na nilalagay niya sa pagkain ni Adam. What can you say about that? kasi natakot siya kasi nandito may weight. So I want to say Romans 12:21. Huwag kang Hindi ko masyado mag-gets yung regarding sa weed. So, ano yun? Can you repeat that, please? yung gabi alis na dito is layo sa sky. Okay. So gumagamit siya nun, kaya ano sinasabi mo? Can you say that? Isip ko is kung sobrang takot that ako sinasabi totoo or fan or anyone who's nakilala dito. And once again, iba na naman ang sinagot niya dito. At kahit na si MG ay nalilito na din dahil hindi naman weeds ang tinatanong ni MG kundi yung tinitake daw niya na powder na nilalagay sa pagkain ni Adam. So, bumalik na naman daw ulit yung ganong feeling niya. Ayun na sabi niya. What can you say about that? John 8:32, the truth will set you free. I believe that this is a man who is scared of losing everything. Tapos he has turned into someone that hindi kilala, hindi nakita ever in my life. He also confirmed kung totoo nga ba na nag-upload talaga ito ng post na balak daw siyang ng pamilya ni Adam, na kung saan naman sinagot ni M na, Emrys, is it true na nag-post ka at gusto ka daw ipaano ng family ni Adam? 100% totoo po. ngunit nung tinanong na siya kung mayroon ba siyang patunay sa lahat ng ito, ay wala itong may pakita. 100% totoo? Meron ka bang patunay or something na mapoprovide? I have received ang daming messages
from these bot accounts that are like 2 days old. Tapos, originally, it was yung pamilya. Tapos yung kaibigan. Tapos yung team. And lastly, Emrys Ari also stated na pupunta daw ito sa Huay Kwang at hindi daw ito uuwi hanggat hindi ito makakahanap ng 100,000 pesos. Pero later in the video, malalaman natin na nasa nail salon lamang pala ito. Bago po ako lumipad ng eroplano ay meron pa po akong huling message na nabasa. Sabi niya po dito, you book a ticket and while I was in my nail appointment. So after telling me na I will be back late, I'll find 100k, I am at Huay Kwang, I am responsible of my actions. Now, she is telling me na nasa nail appointment lang siya. Kaya sa interview nilang dalawa, tinanong niya si Emrys tungkol dito. And as always, ibang landas pa rin ang tinatahak ng kanyang mga sagot. So, bakit niya sinasabi na gagawa ako ng 100,000 pesos ngayon? So, paano yun? Okay, so basically, I prayed before about this sabi kung bakit. Kasi it's the worst one actually for me. The only one that made me feel something as an insult. Kasi it's a leading insult. He looked at what is the most horrific thing that you can call a girl, which is like gold digger, prostitute, puta, and all of these horrible things, right? If it was true, and he says he is a Christian, he would never post it. He would never do that to someone kasi sabi sa Diyos, it's literally a story in the Bible. So people started to realize na tama talaga si Adam Aleo sa video na kanyang pinalabas. And Emrys Ari is actually just another manipulative person. 3 months ipon challenge naman po ate. Te, magkano po yung pulburo na hinalo nyo sa pagkain? Galing nyo naman po manungkit sa alkansya, parang si mama. Mayroon ding nag-comment sa dati kong video tungkol kay Adam na mayroon daw isang Thai na nakakailala kay Emrys at nag-mention ng maraming mga allegations tungkol sa kanya. He stated na, I am Thai and one of M's friend. M's assistant friend sent this video to me. I'm her friend here in her former workplace in a bar here in Bangkok. She introduced Adam to us before and we are sad because my boss and other workmates know that M has bipolar and takes medicine. That's why his former fiancé before Adam left her. Because her former fiancé knows that M have brain issues, she takes her money to buy illegal substance. Adam doesn't know when Adam is in the Philippines, M sleep with other boyfriend. Even her assistant don't want to work with her. M is very good speaker, but much very good in manipulation. She is a manipulator. She manipulates Philippine people and use their faith to hide the truth. She is not what you think she is, so be careful. Whether this comment is true or not, one thing is certain. Base sa mga sagot ni Emrys sa mga tanong ni Makagago, kasama ang mga ebidensya na pinakita ni Adam Alejo sa kanyang ginawang video, it's safe to say na alam na nating lahat kung sino ang nagsasabi ng totoo.